Sinulat ko ang storyang ito para mas makilala mo ako. Yun ang mga katagang sinabi mo nung malis ka sa tabi ko. At binigay mo sa akin ng papel na pinaghirapan mo. At ang sabi mo, basahin ko ito dahil ito ang kwento mo. Ang kwento mo habang kasama mo ako. Alam mo, sobrang pinagmamalaki ko kung gaano ka kagaling magsulat. Kung gaano kalaki ang dedikasyon mo sa paggawa ng mga storya na parang nararanasan mo kahit di naman talaga. Gusto ko yung nagkakwento ka parang ikaw yung karakter sa pelikula. Gusto ko din na kapag nagsusulat ka, tumitingin ka muna sa aking mga mata at sinasabing, alam ko na. Na para bang ako ang inspirasyon mo. Na para bang ako yung nasa isip mo. Na para bang sa isang iglap, alam mo na ang kasunod na kwento. At doon kita hinahangaan. Sobrang hinahangaan kita dahil nakikita ko kung paano ka gumawa ng mga storya. At alam mo, isa sa mga hindi ko makakalimutang regalo na binigay mo, yun ang sinulat mo ng kwento nating dalawa. Yung kwento nating dalawa na binigay mo sa akin nung umalis ka. Dahil kaan ka dumating ng pagsusulat mo, nandito ang mga alaala mo, hawak-hawak ko ang kwento mo. Ang kwento na tayo. Nabasa ko sa simula ng pahina kung paano tayo nagkakilala. Nabasa ko sa mga sumusunod kung paano ko binitawan ang mga salitang mahal kita. Nabasa ko din yung mga nakakatawang eksena, lalo na kumakain tayo sa karinderya dun sa may abenida, tapos may crush sa'yo yung tindera. Nabasa ko din yung mga parte ng selos ka at pinapalayo mo yung best friend ko kasi lagi natin siyang kasama. Ang sarap balikan ng mga alaala dahil nababasa ko yung mga naiisip mong pagkakataon, yung hindi mo na masabi ngayon. Ang sarap balikan ng alaala, ngunit nung humantong na ako sa bandang gitna, parang may karakter na ako hindi ko na makilala. Alam mo, medyo nalito na ako kung ako at tayo pa bang bida? Kasi may mga storya, may mga eksena na hindi ko na nagugunita. Na para bang wala na ako sa storya. Lalo na nung binanggit na kayo ang magkasama nung araw ng monthsary nating dalawa. Alam mo, binalikan ko yung mga alaala pero nung naalala ko hindi naman tayo nagkita. Dahil ang sabi mo sa akin ay gagawa ka ng storya. Gagawa ka ng storya pero di katulad ng sinasabi sa eksena. Ayun ang aking pinagtataka. May nakasama ka, di naman ito nangyari sa ating dalawa. Yun ang aking pinagtataka. At ito pa ang pinakamasakit. Sa eksena nung sinabi mo, sobrang saya mo sa kama dahil nung araw na yon, alam mo na kung anong mahalaga. Doon tumulo ang luha ko. Dahil kahit kailan di kita nakasama sa kwarto. Kahit minsan di kita nakasama sa kwarto pero ganun ang nakasulat sa eksena. Nagkugulahan ako pero alam mo, doon lumiwanag ang utak ko na hindi ako ang nasa kwento. Pero hindi ko tinigil ang pagbabasa. Nilipat ko pa rin ang mga pahina kahit sobrang kabang-kaba na. At sa bandang dulo, nalaman ko kung sino. Kung sino nga ba ang tinutukoy mo. Dahil unang-una, mas nagulat ako sa mga sumunod na senaryo. Ang taong tinutukoy mo ay mas kilala ko pa kaysa sa'yo. Naaalala ko, pinagde-date tayo, kasama ko yung best friend ko kaya siyang pangatlo. Pero ang point of view ng kwento ay ang point of view na hindi ang kasama mo ko, kundi ang point of view na kasama mo ang taong nasa tabi ko. Nabasa ko na nahihirapan ka dahil napagigitnaan kayo. Nabasa ko na nahihirapan ka kasi nahihirapan kang hawakan ang kamay niya dahil ginagawa mo ito sa likod ko. Alam ko na ang tinutukoy mo, hindi ako. Hindi ako ang tinutukoy mo. Nang humantong ako sa huling parte ng storya, mas naliwanagan ang utak ko. Dahil nang humantong na ako, doon ko napagtanto ang mga sinasabi mo nung huli tayo nagkita. Mabasahin ko ang storya para mas makilala kita. Tama ka. Mas nakilala kita. Dahil nung binasa ko yun, alam ko na kung ano ka. Di tulad ng pagkakakilala ko sa'yo noong una.
Alam kong sino ang pinili mo sa aming dalawa. Alam ko na kung sino ang gusto mo sa aming dalawa. Alam ko na. Alam ko hindi ako ang gusto mo dahil hindi ako ang mahal mo. Alam ko hindi ako ang gusto mo kundi dahil hindi ako ang hinahanap na katawan mo. Alam ko hindi ako ang gusto mo dahil hindi ako ang best friend ko. Alam ko hindi ako ang gusto mo dahil hindi ako si Pablo. Oo. Hindi ako para sa'yo at hindi ako magiging gusto mo dahil babae ako. At ang pinakanalaman ko sa lahat, di ang kwento ng tayo ang sinulat mo, kundi ang kwento niyo habang kasama ako. Ang kwento mo na siya ang mahal mo habang nagpapakatanga ako sa'yo. Alam ko na. Salamat pero alam mo, salamat. Dahil kahit wala ka na, hanga pa rin ako kung paano ka gumawa ng storya. Ng storyang akala ko tayo ang bida, pero ako lang pala ang extra.